Allah subhanahu wa ta'ala said, yesterday in the Jummah khutbah, we were discussed about 18, 19, and 20, Surah Al-Baqarah, and tonight is 21 and 22. So we have a different topics for every part of the surah. The beginning of the five ayat of the Surah Baqarah was about believers. The next two ayat, then 6 and 7 is about disbelievers, kuffar. The three next verses, 8, 9, 10, it talks about the hypocrites, the munafiqin. The 11 and 12 talks about the mischief makers. And they call themselves peacemakers, but they are mischief makers. And then the another three verses are about the fools. Those who, they think that they are okay, but they are actually the fools. They are the fools. Because when say to them to believe, they say, shall we believe like the fools believe? Then Allah said, you are the fools, but you understand not. You have no knowledge of this. And then the 16, 17 until 19, it talks about the guidance and misguidance. And also especially the end of the 20th verse, and Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. They are deaf, dumb, and blind, they will not return, so they will not be guided. And Allah said also that those who are saying that when they meet the believers, they say we believe, but they are with devils, they say we are just mocking. And Allah said Allah mock upon them because of their, and increasing them in their transgression. And Allah said they are exchanged the guidance with misguidance and not benefited their trade because of they make a very wrong deal that they are selling the guidance in exchange with misguidance. And Allah subhanahu wa ta'ala said in these verses of this which I reading tonight, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Now this verse number 21, what should be the topic of that verse? Purpose. Purpose of our life. Okay. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mankind, worship your Lord, follow the commandments of your Lord, become the slave of your Lord who created you. And He created those before you. So you will become pious. You will become fearing Allah. Ano sabihin Allah sa dito sa verse number 21? O mga tao, magsambahin kayo kay Panginoon na likha niya sa inyo lahat. At likha niya yung unang nakaraan yung mga ibang tao. Para kayo na magtakot sa Allah. Para kayo na magtakot sa Diyos. Okay? So that's the purpose of our life. Ano yung dahilan ng buhay natin na magsamba tayo sa Diyos. At ano ibig sabihin ng abd? Ibada is tayo na maging alipin ng Diyos. Tumunod tayo sa mga utos ng Diyos. Okay? Ano yung mga utos ng Diyos? Dapat tayo na magsunod. Yan ang purpose ng buhay natin. Okay? Ay, kung halimbawa, minsan ako tanong sa mga tao, kahit papunta sa ibang province, tanong ako sa mga tao, anong dahilan ng buhay? Sabi nila, dahilan ng buhay nila, hanap buhay. Dahilan ng buhay nila, hanap ng pera. Dahilan ng buhay nila, hanap ng pagkain para sa pamilya. Iba-iba sabi nila na yung dahilan ng buhay nila na aral yung mga anak. So iba-ibang dahilan na sabi nila. Okay? Mayroon din yung tao na kung tanong mo anong dahilan ng buhay mo, ano sabi na ibang siguro, kain lang. Meron din ganun siguro tao na, meron din sigurado may tao na sabi nila ng buhay yung dahilan ng buhay nila, pagkain lang. Na they live and die only for living and dying only for eating. Okay? So eating, hindi yung pagkain, hindi purpose ng buhay natin. Hindi dahilan ng buhay natin. Yung pagkain yan ng para may buhay tayo. Okay? Yung kain tayo para buhay tayo. Okay? So yung pagkain or yung hanap ng buhay, hanap buhay, yan ang bibigyan ng Allah sa atin. Okay? Wala tayo problem. Kahit yung mga ibong bigay ng Allah yung pagkain sa kanila. Okay? So yung pagkain, yung hanap buhay, yan galing kay Diyos. Ano gusto ng Diyos? Sunod tayo sa utos niya. Yung mga utos niya. Yan ang dahilan ng buhay natin. Hindi yung hanap buhay ng dahilan ng buhay natin. Hindi yung pagkain na dahilan ng buhay natin. Okay? Anong dahilan ng buhay natin nang sumunod tayo sa utos ng Diyos? Yung mga utos ng Diyos. Okay? Yan ang dahilan ng buhay natin. Follow the commandments of God. Example, meron ka na lagi may choice. Example, maghanap ka ng pera na halal. Magtrabaho halal. O pwede ka magnakaw. Anong maganda?
maganda yung hanap buhay na gamit mo yung lakas mo para may halimbawa isang tao nang linis siya ng CR tapos meron siya na income. Yan maganda dahil hindi siya nanakaw siya. Ano masama? Nakaw siya. Yung pera niya hindi legal, haram. Papunta siya sa impyerno dahil na yung hanap buhay niya ng nakaw ng tao. Okay? So, lagi nang sunod sa yung ano yung mga utos ng Diyos. Ano yung mga utos ng Allah. Okay? Hindi gawa ng masama, laging gawa ng mabuti. Okay? So, na yun yan ng verse number 21 is talks about Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mankind, worship your Lord who created you, and He created those before you, so you become pious. So even the worshiping God is to fear Allah. And more we fear Allah, the more Allah will guide us, and more Allah will love us. Allah love those who fear Allah. Yung mahal ng Allah yung mga tao na magtakot sa Diyos, magtakot sa Allah. The starting of the words is Ya ayyuhan nas. Okay, that's very interesting. The Quran, iyan sa para sa lahat ng tao. Hindi sinabi ng Allah o yung mga Muslim o yung mga Arabo o yung mga ganun-ganun, wala. Ano sabi ng Allah? Ya ayyuhan nas. O mankind. Mga tao. So the address of the Quran is the whole human being. So yung Quran yan para sa lahat ng tao. 8 billion people, that is the Quran. At hanggang sa araw ng katapusan, yan ng libro para sa lahat ng tao. So Quran is para sa lahat ng tao. Ya ayyuhan nas, O mankind. This Quran is for the whole mankind. You can always spread the words of Allah to the whole world people because this Quran is for the whole mankind. And directly after the 20th verse, the 21st verse, directly Allah is commanding, O mankind, worship your Lord. Become the slave of your Lord who created you. So He's our Lord. He grow us. He give us the growth, and He also is our creator. So He deserved to be worshipped. He deserved that we become His slave. He deserved that we follow His commandments because He is giving us life and He's growing our life. Okay? Halimbawa, I was making a joke, this funny talk. Yung sa Cebu, sa Visayas, dala ng yung mga Spanish ng Santo Niño. Yung bata ng Jesus. Ngayon, 400 years na, 400 taon na, hindi na siya lumaki. No growth. Okay, halimbawa tayo, mga tao, maliit na bata, ngayon, lumaki na, 6-footer na. Okay, so, ano klaseng juice na yun doon sa Cebu, yung may Santo Niño, hindi na lumaki. Malnourished. Bata pa rin, okay? So, hindi yan pwede na ganito ng juice na yung likha ng tao. Yung tunay na juice, siya likha ng lahat ng tao, okay? Hindi pwede juice likha ng tao. Okay, yung mga revolto, likha ng tao yan. So, bakit siya maging Diyos na yan? Okay? Sino yung Diyos? Yung tunay ng Diyos Allah, siya likha lahat ng tao. Hindi rin pwede si Jesus or Ram or Buddha Diyos dahil sila din likha. Sila din likha ng Diyos, okay? So, hindi pwede na si Jesus or Moses or Muhammad or Ram or Buddha, hindi pwede sila Diyos dahil likha pa rin sila. Likha pa rin ng Diyos yan. Sila din, creation din. Okay? So, hindi pwede isang tao likha na ibang tao. Okay? Si Diyos likha ng lahat ng tao. And yung tunay ng Diyos, Allah, isa lang siya. Wala siyang kailangan, hindi siya nagkaanak, at hindi siya pinag-anak, at wala siya anuman katulad. Okay? That's a true God. Yung nasabi ng mga Catholic, mga Christian, yung tatlo, Ama, Anak, Espiritu, hindi tama. Hindi rin sa Biblia yun. Yung Ama, hindi siya Ama, siyang tagapaglikha, siyang Allah. Siyang Hari, siyang Banal, siyang Dakila. At yung anak, hindi siya anak ni Diyos, siya anak ni Maria, likha ng Diyos sa kanya. Okay? Likha ng Diyos galing sa nanay. Ano ginawa ng Diyos? Pinadala ng Diyos Espiritu. Si Espiritu hindi rin Diyos. Si Espiritu isang anghel. Si Espiritu, anghel, Gabriel, katawan tao. Hindi pwede si Diyos katawan tao. Si anghel, Gabriel, siyang katawan tao, papunta kay Maria, katawan tao, para bibigay siya ng utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, maging mangyari. So si Mary, meron siya yung Excel sa womb niya, sa sinapunan niya. Hindi pwede maging fertilized kung walang sperm. So hindi kailangan si Diyos na siguro, kung gusto ng Diyos, pwede siya mag-utos sa yung sa Excel ni Mary, maging.
buntis siya kahit walang sperm. Dahil si God is powerful. Omnipotent siya. He can do anything. Gagawin niya anong gusto niya. So hindi pwede sabihin si Diyos ng ama ni Jesus. Mali yun. Kung sinabi mo Diyos ama ni Jesus, si Diyos maging asawa ni Mary na. So hindi pwede sabihin na si Diyos ama ni Jesus. Si Diyos likha kay Jesus. Yan tama. At si Mary likha ng Diyos pa rin. At si Espiritu, Angel Gabriel, likha pa rin ng Diyos. Si Muhammad likha pa rin ng Diyos. Buddha, Ram, Moses, Jesus, lahat likha pa rin ng Diyos. Yung Diyos isa lang, Allah, yung tagapaglikha. Ang hari, ang banal. Kahit anong pangalan pwede sabihin, hindi pwede sabihin sa kanya ama. Dahil ama, tao. Meron din hayop, ama. Baboy, ama din. Meron din anak, si baboy. Aso, meron din anak. Yung aso, dog. Yung asawa ni aso, bitch. Yung anak ni aso, papi. So, pwede sabihin si Diyos ama, hindi pwede. Dahil ama yan ng atributo ng tao at mga hayop. Okay? So, hindi pwede si Diyos sabihin na si ama siya, hindi. Allah siya, tagapaglikha siya. Okay? So, that's at yung utos niya, magsunod kayo sa utos ng Diyos. Or, samba kayo sa Kanya. O mga tao, samba kayo samba ninyo lahat kay Diyos, nalikha sa inyo lahat. Okay? Yung Panginoon ninyo, nalikha sa inyo lahat. At likha na yung nakaraan ng tao, nalikha niya lahat. Para kayo maging takot sa Diyos. Okay? Kung takot sa Diyos, hindi tayo gawa ng masama at lagi tayo sumunod sa utos niya. Ano sabi na susunod? Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa binahu wa anzala minas samai ma'an fakhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. And what God said in the verse number 32? He alladhi ja'ala lakum arda firashan. He make this earth is a floor for you. Was-samaa bina'a, and he make the sky a roof for you. Wanzala minas samai ma'an, and he sent down from the sky the water, from the clouds he sent down the water. Fakhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, and with this water he bring out for you the fruits for your sustenance, for your risk, for your provision. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. So thanks to Allah, and do not make partners to anyone with Allah. Don't make a rival to Allah. Wa antum ta'lamun, and you know that there is no walang tambal sa Diyos. There is no partner for God. Okay? So ano sabi ng Allah? Siya yung Diyos ng ginawa niya, yung earth, the planet earth is para sa inyo lupa. At ginawa niya yung langit parang bubong. At pinadala niya sa galing sa langit, tubig, para labas siya ng mga prutas para sa inyo lahat. So wag na kayo dapat magsalamat at wag na kayo nagawa ng tambal sa Diyos. At alam ninyo ito walang tambal sa Diyos, isa lang yung Diyos. Lahat ng tao alam sa puso nila, isa lang Diyos. Dapat magsaksi na lang, isa lang Diyos at samba sa Kanya at sumunod sa utos niya. Yan lang, simple lang, sabihin nito Islam. The simple meaning of Islam is to follow the commandments of God. Finish. Hindi yan kailangan na PhD. The meaning of Islam is to follow the commandments of God. When people ask to Jesus Christ, how to get the salvation, how to go the kingdom of heaven, Jesus Christ did not make a very big lecture. He just said, keep the commandments. Anong sabi na, tanong lagi Jesus Christ, paano papunta kami sa paraiso? Hindi na malaking lecture ni Jesus Christ. Sabi niya, sumunod sa utos ng Diyos. Okay, tapos na. You have to follow the commandments of God so you can go to paradise. Okay. And you have to worship Him only. Okay, worship none but Allah. Okay, worship to only one God, Allah. Worshipping is not just bow down or stand up and to make sajda, dapat tira pa. Worship also panalangin. Panalangin sa Allah lang, okay? Meron yung mga Christian, kung mayroon sila na problem, hingi nila tulong kay Jesus Christ. Mali. Jesus Christ tao. Dapat hingi yung panalangin sa Diyos lang, Allah. Kahit si Jesus Christ, panalangin kay Diyos. Okay? Meron din mga ibang Muslim, ibang bansa na hingi nila sa mga tulong sa mga religious people or yung mga libigan. Shirk din yan. Dapat yung panalangin sa Allah lang, panalangin sa Diyos lang. Okay? So yung kung ginawa ng mali yun, dapat may aralin sa kanila. Okay? At paniniwala ng Diyos, isa lang. At paniniwala tayo sa lahat ng propeta at lahat ng libro galing sa Diyos at lahat ng anghel.
at paniniwala na may araw ng paghukom, lahat tayo may buhay uli, araw ng paghukom, at papunta sa impyerno, at papunta sa paraiso. Okay, yan ang mensahe ni sa Quran, at yan na mensahe ni Prophet Muhammad SAW, at ito rin yung mensahe ng lahat ng propeta, katulad si Abraham, Jesus, Moses, at si huling propeta si Muhammad SAW. Okay, so inshallah, hanggang dito lamang, up to here only. If there is any question, pwede magtanong. Okay, yung sabi ng Allah sa Quran, Jannata. Okay, you live in, you and your wife in Jannah, kahit saan gusto. So that's the usually understanding is, Jannah is the paraiso. But kung hindi sa paraiso yan, dito sa lupa yun, no need to worry about it. It's not very important things to know. What is important, bakit siya lumabas dun dahil sa hindi siya sunod sa utos ng Diyos. So ano importante lesson dun? Sumunod sa utos ng Diyos. Para hindi na mahirap. Para walang parusa, okay? So kahit nang gusto natin babalik, kahit na gusto natin papunta sa paraiso, anong gagawin? Sumunod sa utos ng Diyos. Okay? So important is to, kung yung tunay, yung doon na galing sa yung tunay ng Jannah o paraiso, o dito may lugar dito sa lupa, it's not very important to know. Ano importante? Sumunod sa utos. Para papunta tayo sa paraiso, inshallah.